Dumarami na ang kumakasa sa Do-Re-Mi Challenge sa TikTok. Kabilang dyan ang isang Shih Tzu. Ang kwento pusuan sa report ni Ian Cruz. Doon na kayo sa fur away. Reserve na lang your voice dahil Mi humahamon na sa mga perfect pitch nyo. Perfect pitch who? Si Mochi, the Shih Tzu. Funny moment ito para sa fur mom na si Jezeri Mendoza. So naisipan niyang i-video. Lang tigil kasi ang iyak ni Mochi dahil sa lumang video na tila kumakanta, kaya naisipan ni Mami ang filter na Do-Re-Mi sa TikTok. Kaya mo yan, malulusot mo yung bola. Agad viral ang alaga, kasabay ng ilan ring kumasa sa Do-Re-Mi Challenge. Kabilang ang mga Sparkle Stars at Kapuso Artists. Ian Cruz nagbabalita. Imbes na morning walk, pag-aabang sa tindero ng pandesal ang pinagkakaabalahan ng isang fur dad at kanyang pet dog. Pero hindi ang amo ang suki, kundi ang alagang aso na pandesal lover. Pusuan niya sa report ni Oscar Oida. Pandesal lang ang katapat ng asong ito. Pandesal. Isa daw po. Bumingo na naman si Bingo, ang pet dog ni Dexter Agsalud, na hindi lang mahilig sa pandesal. Suki na rin ng pandesal vendor sa kanilang barangay na si Ate Gloria. Ayan na si Ate Gloria. Ayan na. Bili ka dali. Bilis. Sa katunayan, kwento ni Dexter, si Bingo raw mismo ang naghihintay sa labas. Same spot palagi para masigurong maaabutan ang paboritong tinapay. Bilis, bayad mo. Ang bayad. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakaibang paglalambing ang ginagawa ng isang aso sa kanyang fur mom. Minsan nga raw umabot na sa animoy sabunutan. Pusuan yan sa report ni Oscar Oida. Parang eksena sa drama, sabunutan ng amo at alaga? Pero di po sakitan ang nangyayari ha, kundi lambingan. Ito kasing golden retriever na si Kohi, hilig ang mang-agaw ng scrunchy, literal na retriever. Parang naiirita ako minsan, pero minsan, pag kunyari, lalo na pagka kakalaban lang yung scrunchy ko, huhugutin niya na naman. Pero nasanay na din. Kwento ng amo niyang si Sonia, di niya rin mawari kung bakit ang hilig nitong alaga ay mang-agaw ng pantali sa buhok. Hanggang sa ang everyday struggle with Kohi, tila naging larong tug of war ng ponytail na. Naisipan tuloy niyang i-compile ang mga moments nila hanggang nang i-upload. Viral ang modus ng alaga. Ayan katulad yan. May nakita na naman siya. Malambing po kasi ito Sobrang lambing niya. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Who let the dogs out sa outing? Dahil ang mga alagang aso sa Batangas enjoy sa water activities. Pero di lang pala sa outing dahil everyday bonding na nila ang paddleboarding, kayaking at windsurfing. Pusuan na yan sa report ni Jonathan Andal. Kung sa mga alagang aso, walking ang madalas na bonding ng mag-amo, swimming naman ang pinagkakaabalahan ng mga aso ni Danny Ocampo. Pero di lang basta paglangoy dahil pati paddleboarding, kayaking at windsurfing kinarir na ng dalawa niyang alaga.
ang mga crossbreed na Golden Retriever at Labrador na si Maui at ang mix na Aspie na Rottweiler na si Jasmine ang gagaling magpakitang gilas. Kitang-kita ang pag-e-enjoy ng mga alaga sa tila playground nilang dagat sa Mabini, Batangas. Yung lugar kasi namin dito sa Mabini sa Batangas, tabing dagat. Tapos lahat kami dito sa bahay ay mga scuba divers tulad ni Kenneth. Tapos syempre, in between the dives, minsan nagpa-paddleboard kami, kayak or windsurf. At yung mga dogs naman namin are inherently natural sa kanila yung mahilig sa dagat. Ang scuba diver na si John Kenneth Hines, lagi rin nilang kasama sa mga water activity at napansing ibang koneksyon ang naibibigay ng activity sa mga aso. Sa paddleboard naman sir, hindi naman siya ganun kahirap i-balance lalo na pagkasama si Maui or si Jasmine kasi marunong naman silang makinig na kung napapansin na nila na sabi mong no, na malikot na sila, ang kusa naman sila na nagiging kalma. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang viral na away kalsada ang nahulikham, pero hindi mga tao ang sangkot, kundi mga cute na aso. Pusuan na yan sa report ni Joseph Morong. Traffic na nga, pinairal pa ng mga asong ito ang init ng ulo. Hulikam ang road rage na yan. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng tahulan pero ayon sa saksing amo, naunang tumahol ang asong nasa pulang sasakyan nang makita ang alagang si Kito sa bintana ng kotse. Maya-maya pa, ang back-to-back barking na uwi pa sa isnaban sa daan. Ayaw mag-eye contact. Idinulog ni Kimberly Ann Custodio sa Asosasyon ng mga bark expert as in netizens ang reklamo lalo na tila ayaw raw paareglo nitong isa pang aso. Hinihingan pa raw ng panig ang nakalitang Pomeranian pero isa lamang ang tugon ng Potoridad. Itong mga cute na asong sangkot sa away kalsada ay charged with possession of barks and furry arm. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi mamahaling bulaklak ang dala ng isang bride papunta sa altar. Ang kanyang bitbit ang pinakamamahal niyang alaga. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Ito si Sago. Asong cuteness ay di maitatago. Kaya pati sa kasal ng amo, kasama siya mismo. Imbis na bouquet of flowers, si Sago ang daladala while walking down the aisle. In her custom dress pa. Plano raw kasi talaga ng amo niyang si Jewel na hindi na gumamit ng bulaklak. Kaya nang makita ang drawing na nakadress ang alaga, oh my God, i-dress ko na lang siya. Magpapagawa ako ng dress for Sago kasi ang cute, ang ganda ng idea na yun. And then when I got the dress, I was like, wala, ang cute. Wala na. Namatay na ako sa cuteness because she was just so adorable. Tapos, the entire time I was just joking na lang na, oh, you know what? Siya na lang kaya gawin kong bouquet. Pati mga bisita, bet na bet ang special role ng kanyang pet. So having her there in my arms, ang daming nagulat, ang daming natuwa. Ang groom naman na si Leonard, masayang makita si Sago na hawak ng kanyang bride. I did find it really cute and it really fit the whole ensemble for her walking down the aisle. Parang pamilya nga raw si Sago na inihatid sa altar si Jewel, lalo't ang alaga nga ang lagi niyang kapiling. I bring her in my shows, kasama talaga siya. So I'm like, I don't mind sharing the spotlight with her. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napakaswerte ng isang fur parent dahil may katuwang siya sa pag-alaga sa bago niyang Pomeranian. Isa rin itong aso. Ang nakakabilib, marunong itong magpunas ng sahig na naihian ng bagong alaga. Kwento ng fur mom na si April Angeles, hindi naman nila na-train na magpunas si Sap. Naturuan nilang umihi sa labas ng bahay si Sap pero hindi ang new puppy. Kaya nang makita si Sap ang ihi nito sa sahig ng sala, tila ginaya niya ang amo sa pagpupunas. Galing. Parehong basahan din ang ginamit niya. Pinuri ito ng netizens sa tinawag siyang
Con Sable na Mommy Dog. Naki-search and rescue ang netizens sa isang asong naghahanap ng kanyang laruan. Ang canine skills niya, isang cute trick. Kung ano yan, pusuan sa report ni Oscar Oida. Ito ang asong aligaga dahil may bagay siyang hindi makita. Doon, nandun yata doon. No luck! Di talaga mahanap ang favorite niyang rubber duck. Saan mo ba kasi nilagay? Saan mo nilagay? Ang amo nitong si Rinrin Ramos, natawa na lang dahil di mapakali ang kanyang fur baby na si Gumi. Paikot-ikot sa buong kwarto, nag-walking on hind legs pa. Naglalakad. Naglalakad. Ginagawa lang daw nito tuwing sinasabihan ng up ng amo. Kaya pati netizens naki-search the duck with Gumi at pinuri sa cuteness overload niyang trick. Ang nawawalang ducky nasa office chair lang pala at nang makuha nga, playtime agad si Gumi sa na-miss na bibi. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang high-tech food delivery para sa mga aso sa kalye ang naisip ng isang estudyante sa Cavite City. Naiyan ako sa akating. Ang gamit niya, laruan na remote control car. Pusuan na yan sa report ni Marisol Abduraman. Mailap at gutom. Ito ang kalagayan ng ilang asong kalye sa Cavite City. To the rescue sa kanila ang ilang estudyante at ang kanyang remote control o RC cars. Dahil kalimitang takot sa mga tao ang mga stray dog, nag-ipon si Michelle Van Andal para makabili ng RC car. Before po na nagpapakit po ng mga strays, may mga aso or pusa po kung hindi napapakain. Kasi po, yun nga po, minsan natatakot po sila or parang meron na po ng trauma. Unapproachable po sila. Then may nakita ko sa content creators sa ibang bansa na bumisip siya sa grocery using the RC car. So, nagtakot po ako sa idea. Ang nabili ng RC car, nilagyan ng kamera at naglagayan ng pagkain na siyang pinapalapit sa mga nakikitang stray dogs. Kaya ang mga aso nakakakain ng maayos. Nakapagpakain na rin siya ng ilang pusa. Ang kita sa freelancing at ang natitipid sa baon ang ginamit niyang pambili ng mga pagkain ng strays. Naglilibrot din daw siya sa Noveleta at Rosario sa Cavite. Nang maipost niya ito sa TikTok, marami ang humanga at hiling nilay, may palaganap pa niya ang kabutihan sa mga hayop na kaawa-awa. Sobrang saya ko po, may nai-inspire po akong ibang tao. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.